Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Magandang gabi po, Father Vic. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ay ginagawa natin ang tinatawag na misa ng panapos. At pagkatapos ng misa, gaganapin natin ang prosesyon ng panapos. Ano po ba yung ibig sabihin ng panapos? Dito sa ating parokya, ang buwan ng Oktubre ay inilalaan natin sa napakalaki at napakahalagang pagdiriwang sa kapistahan ng ating mahal na patron, San Pablo ng Cruz. Nag-line up tayo ng maraming mga gawain sa panahong ito ng pagdiriwang ng kapistahan. Nagsimula tayo noong October 6 doon sa tinatawag na Holy Rosary Procession. At noong October 7 hanggang October 20, halos gabi-gabi, mayroon tayong prosesyon. Nagsagawa tayo ng 12 araw ng misa, pasasalamat at prosesyon sa karangalan ng ating mahal na patron. At bago dumating yung kapistahan, sinikap natin na maihanda ang ating simbahan sa kanyang physical structure. Hindi ko po alam kung napapansin ninyo, pero kahit papaano unti-unti ay naipaayos at naihanda natin ang lahat ng mga dapat ihanda dito sa ating simbahan bago dumating ang piyesta. Halimbawa, kung inyong papansinin ang ating mga Stations of the Cross na nandirito sa loob ng simbahan, yung dating medyo mataas, ibinaba at nagkaroon siya ng dagdag na tinatawag nating Stations of Light. Yung nasa itaas na mas naunang station, yun yung tinatawag nating Stations of the Cross. Pero yung nasa ibaba, na bagong lagay, yun yung Stations of Light. Stations of the Cross, dinarasal natin tuwing Fridays of Lent. Stations of Light, dinarasal natin tuwing Fridays of Easter. At sa labas, sa ating patio, naglagay tayo ng Stations of the Cross. At bukod doon, meron tayong nilagay na 4 na eksena sa Passion of Christ. At yung eksena na yon ay hindi lamang eksena kung saan tayo magpapapicture. Yung eksena na yon ay mayroong dasal at mayroong parabang isinasuggest sa atin kung paano natin yung dapat dasalin. At sa panahon din ng paghahanda bago ang piyesta, na ipaayos natin yung ating baptistry. Kanina, alas 11 ng umaga, ginanap yung first baptism doon sa ating bagong improved na baptistry. At dito naman sa ating sacristy, kung kayo ay papasok dito sa gawin na ito ng altar, mapapansin ninyo yung dating simpleng dasalan before and after Mass. Ngayon, meron ng tinatawag na mini retablo. At yung lagayan ng holy water na dati ay stainless na tangke, ngayon, meron ng magandang lalagyan at mayroon na rin siyang tinatawag na mini retablo. Pero ang gusto kong i-share sa inyo ay yung isa sa napakagandang kwento kaugnay ng mga paghahanda na ito. Nung ako po ay nagpaplano kasama yung ating mga kasama dito para ma-improve ang ating sacristy, ako ay dumaan doon sa gawaan ng tinatawag nating SAS Factory. Kung familiar kayo dyan sa may Solibel, meron diyang mga shop na nag-uukit ng mga kahoy. Nagpunta ako doon isang hapon, pero walang tao. Bukas yung shop, merong tindahan doon, bukas naman, pero walang tao. Nakailang tawag ako,
Nakailang busina ako ng sasakyan, walang tao, walang lumalabas. Hanggang sa nag-decide na lang ako na umalis na lang. Kinabukasan, yung may-ari ng shop na yon, na hindi ko naman nakausap, nandito sa simbahan. Nandito ba si Father Vic? Sabi niya. At hinanap ako ng mga kasama dito sa kumbento at minessage at sabi meron doon naghahanap sa akin. At pagbaba ko, laking gulat ko, sabi ko, paano mo nalaman na kailangan ka namin? Hindi ko alam, Father. Basta ako ay bibili lang ng gamot dyan sa Mercury. Yung bibilin kong gamot, wala. Kaya naisip ko, dumaan dito sa simbahan. Matagal na akong hindi nakakapunta dito sa simbahan. Pero naisip ko dumaan. Sabi ko, ang galing talaga ni Lord. Nagpunta ako sa inyong shop kahapon, pero walang tao. Father, nandun ako. Walang sumasagot. Sigaw ako ng sigaw, tawag ako ng tawag. Bumusina pa ako, walang lumalabas na tao. Pero iba talaga si Lord. Hindi ko man siya nakausap at nakita, pinapunta siya dito ni Lord dahil meron siyang espesyal na misyon. At iyon ang naging kanyang misyon. Gawin yung minaretablo dito sa sacristy at doon sa lagayan ng holy water. Kaya kinoconsider ko ito na malinaw na pagkilos ng Diyos. Kasi wala namang nakapagsabi, wala naman akong pinagbilinan. Pakisabi ho dito sa may-ari kung pwede pumunta sa simbahan. Wala namang ganon. Basta tahimik lang akong umalis. Pero iba talaga kapag si Lord ang may plano. Iba talaga kapag si Lord ang may gusto. Kaya tamang-tama yung salmo na naging tugon kanina sa unang pagbasa. Sabi ninyo sa tugon sa salmo, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. At ang araw na ito, ang misang ito ay misa ng pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng biyaya na ibinuhos niya sa atin, sa ating mga naging paghahanda at pagdiriwang sa ating kapistahan, di ba? Noon bang piyesta, umulan? Noon bang nagkrosada festival tayo, bumuhos ba ang ulan? Noon bang tayo ay nag-grand procession noong October 19, umulan ba? Ang umulan dumating halos 2 days after the fiesta. Kaya talagang dapat tayong magpasalamat sa Diyos sapagkat ang lahat ng pagdiriwang na ating ginawa, kaugnay ng ating kapistahan, ay Kanyang ipinagkaloob sa atin ng maayos, ng mapayapa, at ng mabunga. Kaya kung babalik ako sa Ebanghelyo ngayon, mula dun sa kwento ng bulag na ibinalik ng ating Panginoon ang Kanyang paningin, kung babalikan ko ang kwentong ito, ang pwede kong balikan ay yung tanong ng ating Panginoon sa bulag. Kasi yung bulag nagsisigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Hindi siya tumahimik, hindi siya tumigil. Talagang nagpapansin siya, nagsisigaw, mahabag po kayo sa akin, Jesus, anak ni David. At ang sabi ni Jesus, tawagin niyo nga. At nung makalapit siya, ang tanong ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?
Guro, ibig ko po sanang makakita. Mangyayari ang iyong sinabi. At noon din, ang dating bulag nakakita. At ang sabi ng Ebanghelyo, matapos na siya ay makakita, siya ay sumunod kay Jesus. Naging tagasunod siya ni Jesus. Kung ako ang tatanungin, Father Vic, ano ang gusto mo ngayong gabi? Lord, gusto ko pong magpasalamat sa napakaraming biyaya na ipinagkaloob mo dito sa aming parokya, dito sa aming dambana. Ipinagpapasalamat ko po sa iyo, Panginoon, itong aking mga kapatid na ito na talagang nagbigay ng kanilang sarili sa pagtulong, sa pakikiisa, sa pagsisikap na magampanan ang kanya-kanyang responsibilidad para sa aming parokya at sa aming dambana. At alam ninyo yon, di po ba? Bawat isa may kanya-kanyang ginampanang responsibilidad. Hindi man kayo kasama doon sa mga naglilingkod sa parokya, alam ninyo bilang parishioner, bilang kasama dito sa parokya, meron kayong naging bahagi, meron kayong naging tulong upang maging maayos at matagumpay ang lahat. Kaya dapat lamang talaga tayong magpasalamat sa Diyos. Ang kanyang mga gawa ay dakila, kaya tayo ay nagpapasalamat. At iyon yung palagi nating gawin, yung magpasalamat sa Diyos. Sapagkat kinalulugdan at ikinatutuwa ng Diyos ang kanyang anak na lumalapit at nagpapasalamat sa Kanya. Kahit na maliit o simpleng biyaya lamang yan, matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Amen? Kaya sa totoo, kapag babalikan natin yung mga nangyari since day one ng paghahanda para sa piyesta, talagang ang daming dapat ipagpasalamat. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon kung wala doon ang kamay ng Diyos. Kaya sa iyong mga biyaya at pagpapala para sa aming lahat dito sa aming dambana at parokya ni San Pablo ng Cruz, Panginoong Jesus, taos-puso po kaming nagpapasalamat. Palakpakan natin ang Panginoon.